Para sakaling may sideline, pag bakasyon kasi wala kaming sahod, doon ako mag-a-apply. Pagpasok ano dito na ako, di ba? Mapiling mo ako. Now, may iba't ibang pamamaraan kung paano pag-aaralan ng kasaysayan, mga kapatid ko sa pananalig. At kung hindi nyo alam ang pattern, ang magiging mangyari lang sa ating kasaysayan is always memorization. Kuha ba? Kaya kung hindi natin alam ang pattern at hindi natin kayang padaliin ang buhay, then therefore, lahat tayo ay magpapakamatay kapag AP ang subject. School of Thoughts. Ibig sabihin, paaralan ng kaisipan. Now, sa kasaysayan, ang mga historiador ay laging naghahanap ng paraan kung paano maiintindihan ang nakaraan. Tama ako, mali? Okay, ikaw na lang mag-operate, Kumiko. Ay, ikaw ba inasin ko dyan? Sige, siya na lang. Sino? Hindi, siya na lang. Okay na, kasi baka hindi namin makita pag ikaw. Okay, next. Naghahanap ng batayan. Importante sa kasaysayan na laging may ebidensya. Okay? Hindi pwede sa history o kasaysayan o agham panlipunan na opinion lang. Kasi nakaraan ng pinag-aaralan mo. Paano mo masasabi na ito'y naganap sa nakaraan kung wala kang malinaw na batayan? Kuha nyo ba? Gets? Paano mo masasabi na may taong nabuhay noong unang panahon ng Paleolitiko kung wala kang ebidensya? Alam nyo ba dati hindi tinatanggap ang kursong history? During the 17th century, even the 18th century, hindi tinatanggap. Kasi ang mga mayayabang at matataas ang ihi noon ay mga scientists. Okay? Ang problema sa mga scientists, hindi nila alam na yung method of study nila ay kaiba sa method of study naming mga nasa agham panlipunan. Later on, lumitaw ang iba't ibang magagaling na historian at social scientists. Next! Naturo ko na ba to? Okay, kung hindi ko pa naturo to, magandang umpisahan natin ito. Kung ano to. Ano nga ba itong pantayong pananaw? Alam nyo guys, ang pantayong pananaw, hindi tinatanggap ito ng ibang historian. Lalong-lalo na yung mahilig sa world history. Pero palagay ko, bago kayo graduate ng QCA, dapat malaman nyo to. Well, ano nga ba pinagkaiba ng history sa kasaysayan? Naitanong ko na ba yan sa inyo? Hindi pa. Assignment. Yes, sino ang pwedeng sumagot sa atin? Alam. Nagtataas ka, hindi ba? Okay. Sige na, ibino-volunteer kita. Yung history dapat, sir, dapat wala yung salitang he kasi parang sa lalaki lang daw po. Dapat po, story lang. Story lang. Okay, tama. May mali dun sa word. Diba? Kasi history, minsan, ang nagiging batayan natin, so istorya lang pala to ng mga lalaking gwapo. Paano naman yung mga babae? Gets nyo ba? Kasi dati, sa Europe, ang priority ng citizen, kapag nagsalita ka, ang pinapakinggan lang lalaki. Ang babae, ang role nyo lang sa bahay. May discrimination. Ang Eurocentric view. Gets nyo ba? Naturo na yan, di ba? Ang dati Eurocentric tsaka Asian-centric. Di ba? Kay Sir Guarin at sa mga nahawakan ni Sir Dison. Tama? Okay. Kung hindi nyo na naalala, at least pinapaalala ko sa inyo, pag Eurocentric view of history, ang tingin nila, mas mataas sila sa ibang lahi. Pag Asian-centric view of history, ang tingin nila ay pantay-pantay ang tao. Kaya kapag ikaw ay pumunta ng Japan, pakiramdam mo hindi ka insecure. Kasi nasa Asia ka lang. Gets ba? Pag pumunta ka ng India, hindi ka pa rin insecure. Kasi nasa Asia ka pa lang. At pag pumunta ka na ng Amerika, pag pumunta ka na ng Europe, yun na, magkakatalo-talo na. Kasi ang tingin nila, mas mataas na lahi sila kaysa sa atin. Next tayo. Ang kasaysayan ay isang saysay na may saysay na isinasalaysay na nagsasalaysay sa pinagsasalaysayan. Wow! What's that? Okay. Ganito, makinig May typo. Pero, to make story short, ibig sabihin, nagkwento ko. Tapos, kayo yung pinagkwekwentuhan. Yung kwento ko, may meaning sa inyo, naramdaman ninyo, tumayo ang balahibo ninyo, nagising ang utak ninyo, ibig sabihin, kasaysayan yon. Kuha?
Bigyan ko kayo ng example, history versus kasaysayan. Alam nyo, saan ba unang naganap ang misa? Dito sa Pilipinas. Saan? Sa Limasawa ba? O sa bandang Cebu? Basta doon. Sa Cebu. Now, maraming institusyon ngayon sa atin, sa bayan, na magkaibang pananaw. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, dito daw, sa may Limasawa. Sabi naman ng iba, dito, lalo-lalo si Ambet Ocampo ata yun, dito sa may Cebu. Ang problema doon, history ang pinag-aawayan, hindi kasaysayan. Sir, paano mo nasabi? Ganito kasimple. Unang misa. Andyan yung pare. Andyan yung sino ba yun yung kasama ni Magellan? Si Antonio Pigafetta. Inangat ang ostya ng pare. Tapos kayo mga katutubong Pilipino. Agnus Dei, Espiritu Santo. Nagets nyo? Tinatanong ko kung nagets nyo. Hindi. Ulitin ko inangat yung ostya. Tapos sinabi ng pare, Agnus Dei, Espiritu Santo. Nagets nyo ba? Hindi. Nagets nyo yung lingwahe? Hindi. Ibig sabihin, makinig kayong maigi, Kastila ang nagmisa at kayo'y mga katutubong Pilipino na hindi pa Kristiyano. Kung hindi nyo naintindihan ng misa, ang tanong ganito, para kanino yung misa? Para sa inyo o para sa akin? Para sa akin, kung ako yung pare. Ibig sabihin, sa mga Espanyol, naganap ang unang misa doon, nung nagkaroon ng misa. Pero para sa ating mga Pilipino, ang isasagot lang natin dyan, who cares? Gets nyo ba? History, which is, in-establish nila na naganap daw ang unang misa. Pero sa atin, hindi nga namin maintindihan yung lengguwahe. Paano nyo nasasabing doon unang naganap ang misa? Nakuha nyo ba? Magulo. Sinong naguguluhan? Taas ang kamay. Huwag kang mahiya-iha. Kasi nag-aaral ka, binabayaran mo ang sikat na teacher na tulad ko. Wala? Gets nyo? So meaning, may mga pangyayari na naganap sa ating bayan na para sa mga Kastila ay history, pero para sa atin ay walang kwenta. Sir, paano mo ba masasabi na ito ay history at kasaysayan? History kung ang nakinabang ang mga walang yang mananakop. Makasaysayan kung tayo mismo ang nakinabang bilang Pilipino. Kuha nyo ba? Kuha. Okay. Ang history nung pagbuo ng katipunan, ang tawag nila doon, rebelde. Pero para sa atin, ayon, ay isang mahalagang bagay para sa pagkilos ng kalayaan. Para sa ating kalayaan, sa kanilang history, rebellion. Kuha. Gets nyo na? Ayon ang gustong iparating ni Dr. Sus Salazar na siyang ama ng bagong kasaysayan ng Pilipinas na walang ibang mentor lang namin sa UP Diliman. Next. Ang kasaysayan ay isang makabuluhang paglalarawan ng nakaraang saling lahi. Makabuluhan. Ibig sabihin, kapag ito ay kwinikwento sa saling lahi, nagkakaroon ng meaning. Gets nyo ba? Lalo nyo napapahalagahan ng inyong lahi bilang Pilipino. Kuha? Kung ako'y nagkwento ng kasaysayan ng Africa at kayo'y mga Pilipino, sa palagay nyo may meaning sa inyo? Wala. Okay? Pero later on, matututunan natin kung paano gagamitin ang pananaw ni Dr. Sus Salazar para pag-aralan ng kasaysayan ng daigdig. Next mo, girl. Oy! Ebidensya, Now, makinig kayo. Doon muna, syempre, papaliwanag ko yan. Naman, nakakita ka lang ng gwapo, miwas ka na. Now, si Dr. Sus Salazar, siya yung nagtuturo dyan, yung nasa UP pa, siya. Tsaka ay nasa taas, retired professor siya. Siya lang naman ang isa sa kauna-unahang summa cum laude ng AB History sa UP Diliman. Okay? Sino itong mga to? Yung babae sa dulo na nakaputing t-shirt, ay nakaputing blouse, lahat ng pag-aaral natin tungkol sa mga sinaunang Pilipino, malaki contribution yan. Katulad ng, siya naging consultant sa Amaya. Alam niyo yung Amaya? Hindi niyo alam yung Amaya sa GMA 7?
Yung kay Marian Rivera, nung sexy pa siya. Hindi nyo alam yon? Okay. Basta tungkol sa mga sinaunang buhay ng tao, mga bayani, mga bagani. Now, eksperto siya sa buhay ng mga Pilipino, partikular sa pag-aaral ng mga timawa. Okay? Eh, sino naman itong nasa gitna? Ha, ha, ha. Kala nyo, ganyan-ganyan lang yan. Siya lang naman ang eksperto sa katipunan at sa buhay ni Andres Bonifacio. At yung palabas na series sa GMA7 na katipunan, siya ang consultant. Alright. Kuha. Okay? Lalong-lalo na nung nakasama ko siya, nagturo sa National Teachers College, halos batikusin kami ng ibang professor ng history. Kasi iba yung pananaw namin sa pananaw nila. Pero hindi ko nakikwento yon. Pass is pass. Move on na tayo. Okay. Eh, sino naman yung nasa dulong ito? Alright. Well, sabi ng mga estudyante ko, historian daw ako. Pero sabi ko, hindi ako historian, ordinaryong teacher lang. Ba't nasama ako dyan? Anong event meron dyan? Yung event na meron dyan, nung nasa Menjola kami, ayan yung Tanggol Wika. Hindi nyo alam yon? Of course. Pag sinabing Tanggol Wika, ibig sabihin, kasi nung bumagsak yung K-12 program, lahat ng mga makapilipinong subject ay tatanggalin na sa college. Tapos, ang pagtuturo dapat ng subject sa Philippine Constitution at sa Philippine History, dapat English. Nagrally kami sa Menjola. Aba, kasaysayan natin to, bakit English ang pagtuturo? Dapat wikang Pilipino. Kuha, tatanggalin na rin yung subject na Pilipino sa college. Ang problema nun, bakit nyo tatanggalin? Eh, maraming ang bobo sa wikang Pilipino. Kuha nyo ba? Oh. Ito ay part-time college instructor pa ako. Eh ngayon, nasa high school na ako, kaya hindi na ako sumasama sa kanila kasi pinagbawal na sa amin. Okay? Oh, next mo na, my dear. Masaya ka ba rito, Komiko? Okay. Lalo na ako ang iyong advisor. Okay, sige pa, Iya. Okay, makinig kayong maigi. Mayroong 4 na pamamaraan kung paano tinatanaw ang kasaysayan. Okay? Sa pamamagitan ng pang kayo, pang kami, pang sila, pang tayo. Okay? Oh. Wait natin Para mas maintindihan ninyo, gumawa ako ng graph. Ito ang mga sumulat. Okay? Sa pananaw na pang kayo, ibig sabihin lang yan, banyaga ang sumulat ng kasaysayan at ang kanilang audience ay mga Pilipino. Kuha. Tapos, ang wikang ginamit ay banyaga. Nakuha nyo ba? Okay. O, next. Pag pang kaming pananaw, Pilipino ang sumulat, banyaga ang wika at ang audience banyaga. Nakuha nyo ba? Okay, bibigyan ko kayo ng example. Nag-usap ang pangkayong pananaw at pangkaming pananaw. Pangkayong pananaw. Sabi ng mga Kastila, kayong mga Pilipino ay tamad. Okay, sa wikang Latin, syempre. Di ba? Kayong mga Pilipino ay tamad. Okay? Silang mga Pilipino ay tamad. Bakit? Kasi tanghali ay natutulog kayo. Kami nagkatrabaho. Ang response ni Jose Rizal, mali kayo. Kaya kami natutulog sa tanghali dahil ang aming lugar ay archipelago na malapit sa Ecuador. Kapag hindi kami natulog sa tanghali, mamamatay kami dahil sa sobrang init. Kaya tuwing madaling araw, gigising kami, doon pa lang nagkatrabaho na kami. Kapag kayo'y gigising pa lang sa tanghali, tapos na ang trabaho namin. Kaya mamamay nga kami. Kuha? Excuse me. Nakuha nyo na. Okay. Sa pangsinang pananaw, banyaga ang sumulat, banyaga ang wika para sa banyaga. O kunyari, parehas tayong Amerikano. Tapos pinag-uusapan natin yung Pilipino. You know what? The Filipinos are like this. They are stupid and idiots. Are you agree with me, right? Kuha nyo? So meaning, nag-uusap ang dalawang Amerikanyo at ang pinag-uusapan nila ay Pilipino. Kuha. Ang mali lang dito sa pangkaming pananaw, tignan nyo. Sumulat ay Pilipino, ang wika ay banyaga at ang audience ay banyaga. May mali dyan, kapatid. Ano kaya ang mali dyan? May mali dyan, kapatid. Ano kaya ang mali dyan? Yes!
Yung nakikinig banyaga. Bakit mali na ang nakikinig ay ang banyaga? Alright. O sige, try. Sir, yung mali po dyan yung wikang ginamit. Wikang ginamit. Kasi sir, Filipino sila, pero yung ginagamit nila is yung pangbanyagang. O kasi nga, ang audience nila ay banyaga. Pero may punto ka doon. Okay, ano pa? Yes, Iha. Varsity ka ba? Hindi. Tangkad kasi na ito, no? May audition kami for volleyball. Ewan ko lang kung kailan ipapost ni Coach Dilag. Sa basketball, hindi ko lang alam. Tatanungin ko si Coach Dilag. O sige, Iya, ano mali dyan? So yung banyaga, Yung banyaga. Anong banyaga? Yung audience o yung wika? Yung audience. Okay, bakit? Ano mali? so dapat Pilipino, kasi dapat nandito tayo sa Pilipinas, dapat yung mga Pilipino yung mas natututo sa mga banyaga. Okay, uy, tama. Very good point. Dapat natututo ang mga Pilipino kayo sa mga banyaga. Very good. I like your point. Meron pa bang iba na sagot na hindi natin narinig ngayong araw na to? Wala na? Okay, hayaan niyong mag-suggest ako. Yes, dagdagan mo, Iha. Sige, pag tumayo ka, alam mo na yan. Tayo ka, tignan mo. Tayo ka lang, try mo lang. Try mo. Oh, yan, alam mo na, di ba? Okay. Sir, dapat yung wikang ginagamit, sir, dapat pang Pilipino. Okay, pang-Pilipino rin. So, meaning, ang punto mo, dapat kung sila ang nandito, sila ang mag-adjust. Tama ba? Okay, sit down. Very good point. Alam mo, hindi yun nasa puso ko, sinabi mo lang. Okay, anyway, ito mali. Okay? Ebidensya sa kasaysayan. Alam niyo ako, mahilig ako sa ebidensya. Okay? Now, makinig ha. Halimbawa, sumulat si Jose Rizal ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Diba? At ang kausap niya ay mga banyaga. Okay? At ang wikang ginamit, Latin. Tandaan ninyo, si Jose Rizal ay hindi gaanong sumulat ng wikang Tagalog. Okay? Ang mga ginamit niyang wika ay Latin. Kuha? Ang problema dito, kausap niya ang banyaga. At syempre, banyaga yung gagamitin niya. Kaya yan, pang kaming pananaw, ang pinopoint ni Rizal, hindi kami gaya ng iniisip nyo. Ganito kami. Kuha, ang tanong mga kapatid, kailangan mo bang iblis ang banyaga para malaman mo kung sino ka? Oh, yes. Sir, hindi po kasi kaya mo naman i-prove sa sarili mo na ganito ka, kung ano kaya mo. Exactly. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng approval ng banyaga para malaman natin ang ating pagka-Pilipino. Kuha, ayon ang pagkukulang ni Marcelo del Pilar, ni Jose Rizal at ni Graciano Lopez Haina. Pinipilit nilang ipaintindi sa banyaga kung sino tayo, where in fact, wala silang pakialam kung sino tayo. Gets nyo ba? Kaya nga ang tawag sa atin dati, Indio. Kuha, na kailanman hindi nila magiging patas ang pagtingin nila sa atin. O, Andres Bonifacio. At ang mga anak ng bayan, pumunta dito sa pantayong pananaw. Gets nyo ba? Tayo-tayong nagkakaintindihan, tayo-tayong nag-uusap, hayaan mo na tayo-tayo ang magkakakilanlan bilang ating sariling lahi. Nagigets nyo ba? Ibig sabihin, sa pantayong pananaw ng kasaysayan, unang-unan, dalawang tanong na pinost kapag gagamitin nyo ang pantayong pananaw. Sino ba ang kausap mo at para kanino ang kasaysayan na binabanggit mo? Kuha? Kung ako ay Pilipino at kayo ay Pilipino, kailangan kung gusto kong matutunan ninyo ang pagka-Pilipino, it means dapat ang ituturo kong kasaysayan ninyo ay gagamitin ko rin yung sariling wika natin na nagkakaintindihan tayo. Kuha nyo ba? Kaya pang tayong pananaw. Ito ang pananaw natin tungkol sa kasaysayan natin. Kuha nyo ba? Sir, ang pantayong pananaw, di pang Philippine history lang yan, pang kasaysayan ng Pilipinas. Mali. Maling-mali ka. Kung aaralin natin ang kasaysayan ng Afrika, hindi dapat natin yung tignan bilang Pilipino at sa kasaysayan ng Afrika. Kailangan ma-acquire natin ano ba ang iniisip ng Afrika tungkol sa kalakalan. Kuha?
Kung aaralin natin ang kasaysayan ng mga Arabo, hindi natin pwedeng gamitin ang ating pag-iisip bilang Kristiyano. Kailangan malaman natin ang pag-iisip ng mga Arabo para mas ma-appreciate natin ang kasaysayan nila. Kuha nyo ba? Ganon ang pag-aaral ng kasaysayan gamit ang pantayong pananaw. Kuha, in other words, hindi natin pwedeng musgahan ng kasaysayan ng ibang bansa base kung paano natin tinitignan ang sarili nating kasaysayan. Kailangan nating matutunan ng kasaysayan nila kung paano nila ito tinitignan. Pantayong pananaw. Kung Africa ang pag-aaralan, kailangan, kunwari, African ka. Okay? Kung Thailand ang pag-aaralan, kailangan dapat, kunwari, Thailander ka. Kuha nyo ba? Ayun, ng pantayong pananaw. Papasukin natin ng iba't ibang mundo, ng kasaysayan ng daigdig. Next tayo. Huwag yun ang alamin tong mga to. Okay? Ito lang ang tandaan nyo. Cyclical, paikot na teorya. Totoo ba ng kasaysayan ay nauulit lang? Okay, history repeat itself. Bigyan nyo ako ng isang halimbawa. Yes. Tulad na lang po ng pamahalaan, yung kurakot po dating pamahalaan, so ngayon din po magiging parang kurakot. Okay, so kung may buaya dati, baka magkaroon din ng buaya ngayon. Okay, yes, ano pa? Yes, Iho. Sir, yung mga World War po. World War, yes, okay. Paano mo nasabi na naiulit ang kasaysayan sa pamamagitan ng gera? Sir, nagkaroon na po ng mga maraming World War ngayon. Ngayon po, dahil po sa mga hindi pagkakasundo ulit ng mga meron pong mas malaking gumano na pong mundo dahil mas developed na po yung mga arsenal ng mga bansa. So, okay, magandang punto. Okay? So, futuristic siya, no? Parang predict niya na baka mangyari ulit dahil sa misunderstanding. Tama ba? So, may World War I kasi. Kala natin, di na mauulit yun. Biglang na ulit pagdating ng World War II. Kuha ba? Okay. Ano pa? Wala nang iba. How about dynastic cycle? Naintindihan niyo yung dynastic cycle? O kasaysayan ng Asya sa China. Kapag may bumabagsak na dinastiya, merong dinastiyang yun. Nagigits ninyo? So, paulit-ulit. Nakuha? Sa religion, ang nangyayari sa paulit-ulit na kasaysayan, ang evidence nito ay walang iba kundi yung sa India. Yung reincarnation. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Okay? Pero para sa kanila, ang kasaysayan ay paulit-ulit lamang dahil sa reincarnation. Nagigets nyo ba? So meaning, depende kung anong paniniwala ng tao sa buhay. Kung ang buhay ay paulit-ulit lamang. Kuha nyo ba? Next mo, my dear. Wag na, hindi na kailangan yan. Okay, basta tandaan nyo lang, ang mga proponent niyan ay si Spengler. Okay? Spengler, yun lang. Hindi nakasama sa exam. Spengler. Wag na yan, wag na yan. Si Toynbee. AJ Toynbee. Huwag na rin yan. Okay. Kung meron tayong pananaw na ang kasaysayan ay paulit-ulit lamang, meron ding pananaw na tinatawag na linear perspective of history. Ibig sabihin, ang kasaysayan ay hindi nauulit. Nakuha niyo ba? Pahiram ako ng whiteboard marker. Ay, meron pala ako dito. Kasi nilagay ko dito, no? Sorry, hindi pala dapat tinutongtongan niya. Okay. Okay, makinig. Ang linear perspective of history, mga kapatid ko, sa pananalig at pananampalataya ng kagandahan at kagwapuhan, ay may paniniwala na ang kasaysayan ay never nang pwedeng bumalik sa nakaraan. Nagets nyo ba? Okay. Nahahati ang panahon ng tao sa 3 dimension ng buhay. Andyan ang past, andyan ang present, at andyan ang alright. Andyan ang future. Andito ba ang future mo ngayon? Yun, O, andito si past, kaya hindi ka makapag-aral ng maigi. Yun, Kung wala si past at kung wala si future, naghahanap ka ba sa present kung sino siya ngayon? Yun. Okay, now, makinig kayo maigi. Okay. Pwede tayong matuto sa nakaraan. Nakuha nyo ba? Saan tayo ngayon? Nasa present tayo. Pwede tayong matuto sa nakaraan, pero never tayong babalik sa nakaraan. Imposible yon, kapatid. Kuha nyo ba?
Ang tanging direksyon natin bilang tao ay always forward. Pagpas na, move on ka na, makisig. Okay? Pas na eh. Hayaan mo siya. Hindi ka niya deserve. Okay. Now, makinig. Pagpas, sabi ng linear perspective of history, hindi na pwedeng balikan. Okay? Ang direksyon ng ating kasaysayan ay always forward. Ayan din ang pananaw ng mga Muslim scholars, sila Ibn Khaldun, at ang mga Christian scholars na sila Saint Augustine. Sabi nila, ang pananaw ng kasaysayan ay laging forward at hindi pa ulit-ulit. Nagets nyo ba? Bigyan nyo ako ng ebidensya sa kasaysayan at sa pang-araw-araw nating buhay na may mga bagay nang hindi kayang balikan. At ang decision na lang natin ay laging mag-forward. Alright. Ang daming sagot. Yes, brilliant. Ang galing. Okay. Ano, meron ba? Meron bang example? Ano? Yes. Oh, Jordan for 3. Oh. Pagkakamali mo araw-araw, Yes. hindi mo na gagawin para sa future mo. Okay, so... Kunyari, mababang grades, ayaw mo nang maulit pa. Okay, pwede. Okay, pwede. Okay, ano pa? Example. Oh, yes. Miko. Yung mga pagkakamali po nagawa ng mga tao, Oh. hindi na po pwedeng, hindi na po dapat balikan tapos mag-move forward na lang po. Okay, thank you. I get your point. Okay, ganito para simple. May mahaba ba kayo dyan? Ballpen, para mo. Okay. Ang bilis ng utang mo, basta mahaba. Okay, nakakinig. Palagay natin ito ang linear perspective of history. Okay? Now, halimbawa, pinanganak ka. Okay? Tapos nag-aaral siya ng elementary. Ngayon, high school ka. Tapos, 5 years from now, ano kaya? Kuha? Ito ang pananaw. Now, makinig kayo. Kung pinanganak ka, naaalala mo pa. Hindi na. Pero alam mo, pinanganak ka. Kuha? Tama, di ba? Okay, linear perspective of history kasi. So, meaning, hindi mo na pwedeng balikan, pero naaalala mo. Na pinanganak ka kahit hindi mo naaalala. Diba? Okay, later on, andito ka. Hindi ka na pwedeng bumalik sa nakaraan. Andito ka sa present eh. Hindi pwede, uy, ang pangit ng teacher ko sa AP. Babalik ako para mamili ulit ako ng school at hindi lang siya maging teacher ko. Hindi pwede. Andito ka sa present. Now, kung ano yung mga natutunan natin sa past, makakatulong yun para maging okay tayo sa present at mapaganda ng future. Ang mas matindi sa religious perspective point of view, sabi nila, ang mundo daw ay may beginning at meron din daw katapusan. Okay? Pero sa mga Muslim at sa mga Christian, hindi yon. Mali yung sinasabi nila tungkol sa amin. May beginning kami, may distraction, at para magkaroon ng beginning ulit. Tama ba? Muhammad, tama ba? Di ba ganun ang paniniwala ng Muslim? Okay, magkakaroon muna ng judgment para ipatupad yung perfect paradise. Okay, sa Christian, ganun din. Magkakaroon muna ng beginning, okay? In the beginning, God created heaven and earth and the cha-cha-cha-cha, okay? And He created Adam. And when Adam saw Eve, he called it, "Whoa, man!" So, she was called woman. Tapos nagkaroon na Noah's flood, etc. Pagkatapos ng Noah's flood, nandito na tayo. Tapos ang sabi daw nila, may end of the world. Pagkatapos ng end of the world, magkakaroon daw ulit ng beginning. Anyway, so much for it. Pero para hindi kayo malito, ang linear perspective is history, alalahanin niyo lang ang buhay mo. Pinanganak ako noon, andito ako ngayon, ano kaya sa future? What? Pwede tayo matuto pala sa mga perspective na yan. Okay, iyan naman yan. Din natin yan. Si Ibn Khaldun, paborito ka yan. Muslim scholar yan. Yeah. Great man theory. Alam niyo, nung bata ako, gusto kong maging sikat. Gusto kong maging dakila. Kasi ang paniniwala ko, kapag ikaw ay malakas, katulad ni Hitler at Alexander the Great at ni Genghis Khan, kaya mong paguhin ang mundo. Kaya mong paguhin ang kasaysayan. Nagigets nyo ba? Hitler, nabago niya ang kasaysayan. Kaya nga, negative aspect, ang daming nakatali.
Okay? Alexander the Great. Nabago ang kasaysayan. Kaya nga lang puro pananakot. Nakuha niyo ba? Julius Caesar, nabago ang kasaysayan. Malakas pa kasi mga great man tong mga to eh. Nag-guess niyo ba? May pananaw na sa kasaysayan na kapag malakas ang isang lalaki, dakilang leader siya, pwede niyang baguhin ang kasaysayan. Kuha niyo ba? Kaya lang, contradict yan sa isa pang theory. So pag hindi ako leader, wala akong karapatang magbago ng kasaysayan. Kung ordinaryong tao lang ako, wala akong karapatang magbago sa kasaysayan. What if sama-sama kaming mga ordinaryong tao na gumagawa ng bagong kultura? At ang tawag sa pananaw na yun ay walang iba kundi cultural view or everyman theory. Next mo, my dear. Yan. Sa everyman theory, meron pa yung pangalawa. Pakiano mo lang. Yan. Ibig sabihin dito, hindi lamang ang mga elite ang bumabago ng kasaysayan, kundi ito ay kolektibong trabaho ng bawat tao. Kuha nyo ba? Ibig sabihin pala, mali yung sinasabi nila na malalakas na tao lang ang pwedeng bumago ng kasaysayan. Ang ibig sabihin pala nun, bawat tao pwedeng baguhin ng kasaysayan. Kuha nyo ba? So hindi lang kabataan ng pag-asa ng bayan, kundi bawat Pilipino. Yung matanda, dyan yung bata, babae, lalaki, yung confused, di ba? Inabago rin ng kasaysayan. Ebidensya, sir, Sumerian civilization. Sino nakaimbento ng sigurat? May isang tao ba nakaimbento? Wala. Kolektibong effort siya ng tao, di ba? Nakuha nyo ba? Okay. Yung tinatawag nating Taj Mahal, pinagawa siya ng isang tao. Pero ito'y kolektibong effort ng tao. Diba? Nakuha nyo ba? Great Wall of China, tama, diba? So, pinagawa siya ni Xi Huangdi, kaya lang, kolektibo pa rin siyang produkto ng tao. Nagigets nyo ba? Ayun. So, everyman theory or mass or cultural view of history, ibig sabihin, bawat tao may contribution sa kasaysayan. And I believe, as Mr. Universe of the Philippines, okay? Kaya nyo nang mag-quiz bukas. Okay? Alam na. Ay, may kulang pa kaso time na. Ayoko naman kunin pa yung extra time ng inyong teacher. So, next subject nyo. MAPE. Okay. Kaya pala kayo Sino pa ba ang hindi napipicturean dito sa ID? Lahat, okay na. Sure, Okay. Nagkakalayo-layo na naman tayo. Sir, ano daw sir yung history ng Pope? History? Sabi niyo sir, As in, pupo? Dumi? Sabi niyo sir, history kung paano siya ginawa. Hindi ko alam eh. Tanong niyo sa kanya. Okay, paalam mga kapatid. Salamat din po. Okay, paboran na lang na nasa whiteboard. Chairman.